Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, grabe guys. Makukulong na kaya itong si Guanzon dahil dito? Okay? Panoorin natin itong video na ito guys na interview ni Mike Abe kay Attorney Topacio na ito palang si Guanzon guys ay maraming nilabag sa batas. Maraming nilabag sa batas itong dating commissioner ng COMELEC. Okay? Matatandaan natin na itong si Guanzon ay banat ng banat ito kay Bongbong Marcos, di ba? At saka yung kanyang mga banat na nagbigay siya sa kanyang side na itong ang kanyang boto for Bongbong Marcos as commissioner ay ibinulgar niya sa public na hindi pala yan pwede, na he is for disqualification noon kay Bongbong Marcos. Ngunit guys, ang sabi ni Attorney Topacio kay Mike Abe sa kanyang interview, ito ay labag sa batas. Okay? Alamin natin ang kabuuhang storya nito through the video. Manood tayo sa video, mag-comment, react tayo dito. Okay? So, sa yung sabi ni Topacio na maraming nilabag si Guanzon ay pwede bang makulong dito si Guanzon? Yan ang tanong natin. Okay? Pero bago natin i-play ang video, like and share. You like this video para kakalat ito sa mga taong bayan, BBM supporters at sa friends and families natin. Importante na ma-like ninyo ang video. Okay? And subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell so that you will be notified sa aking mga latest na mga balita. Okay? So, moving on, let's play the video. Ito ay binalita sa SMNI. Okay? Interview ito ni Mike Abe, itong popular na si Attorney Topacio tungkol bakit ba maraming nilabag itong si Guanzon, no? At sa ating palagay, dahil ba dito pwede bang makulong itong si Guanzon sa kanyang mga ginagawa? Okay? Especially na banat siya ng banat kay BBM. Okay? So alamin natin ang buong storya. Let's play the video. Mag-comment, react tayo dito. Talagang wala kang kakupas-kupas. Attorney, ganito, dahil tinuluyan mo na, kinasuhan mo na talaga si dating Commissioner Rowena Guanzon at para dun sa mga huli nating mga taga-subaybay ngayong umagang ito sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ano ba yung mga pinanghuhugutan at mga posibleng nilabag na batas nitong dating Commissioner nung siya ay nasa pwesto pa, Attorney Topacio, sir? Unang-una, kasamang Mike, nais kong linawin, ano? Hindi po ako personal ang naghain ito. Okay. Ito po ay bilang kinatawan ng grupo na tinatawag na Citizens Crime Watch. It is a 28-year-old organization. Ang talaga pong papel sa buhay nito ay mag-prosecute po ng mga inaakala naming mga tao, opisyal o dating opisyal na nagkasala sa batas. Ngayon po, ang basihan po nitong aming inihain na demanda laban kay dating Commissioner Parang tinulungan lang pala ni Topacio itong CCW, no? Guanzon ay yung mga ginawa po niya tungkol po doon sa disqualification case ni then presidential aspirant and now President-elect Bongbong Marcos, kung saan hindi pa po opisyal na inilalabas yung o pinopromulgate yung desisyon. Doon po sa disqualification case ay inilabas po niya yung kanyang dissenting opinion daw. Number two, kanya Yun ang nagka-problema eh. pong ibinunyag yung mga nangyayari sa deliberations sa loob ng COMELEC doon sa kanyang division. Ibinunyag din niya na ang ponente ng desisyon ay si Commissioner Ferrodino at may mga bagay pa po siyang ginawa na para po sa amin ay labag po doon sa mga nasasaad sa batas, partikular sa Section 3K ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Article 229 ng Revised Penal Code at Section 7 Patay si Guanzon dito, guys. C in relation to Section 11 ng Code of Conduct for Public Officials. Kasi pagkatapos niyang bumaba sa pwesto sa COMELEC, as a COMELEC commissioner, no? Bumaba siya. Nagpamedya kasi siya, bawal yun eh.
Okay? At naglabas siya sa kanyang opinion. At parang nag-against kaagad siya sa isang presidential aspirant. Itong si Bongbong Marcos is hindi yan pwede na magpa-media ka kaagad, kung magpa-interview ka kung ano yung side mo, baka nakalimutan ni Guanzon dito. So, kinasuhan siya dahil dito. So, mabibigat yan dahil totoong nangyari yan. Sa kanya nanggaling. Siya yung mga nagpa-interview, nag-press conference pa, sa kanya mga ginawa at parang binubuli-buli pa niya yung punente ng komite, ng division. So, yung lahat pala yun, ipaglabag sa ating batas. Ay opo, sapagkat unang-una po, may dahilan po. At yan po ay nasasaad dun sa kaso na iginawad po ng Supreme Court na desisyon dun sa Arroyo versus Secretary of Justice. Kung saan nagkaroon din po ng ganyan, napakalinaw po na inihayag ng Korte Suprema na kaya po lihim o confidential ang mga pangyayari sa loob ng isang collegiate body katulad ng Supreme Court, Court of Appeals at pati ng PUCO. Ganito pala guys, if ikaw yung commissioner, no, dapat hindi mo basta-bastang ibulgar ang nasa loob sa COMELEC, no? Kung ano yung mga, kasi may time frame yan eh, may tamang panahon kung when ka palabas sa media kung ano ang mga kaganapan sa loob ng COMELEC. Kasi yung mga decision doon ay hindi pa yan final, no? Might be changed pa. So, hindi ka pwedeng mag-share sa iyong opinion, no? As commissioner. Kasi lalabag ito, nasa batas yan eh, lalabag siya dito. COMELEC ay para po ilayo sa impluensya, sa pressure, sa panggigipit, sa pangbabash, ngayong may social media, yun pong tao na gagawa ng desisyon. Pangalawa, para po hindi maimpluwensya yung pagiging desisyon. Sapagkat ang nangyari po dito sa kaso ni Commissioner Guanzon, siya po ay nag-disclose, nag-speak siya sa lahat ng mga forum, at tinitingnan niya po kung anong magiging reaksyon ng publiko doon po sa magiging desisyon sa disqualification case. Pinre-empt po niya o pinangunahan itong division ng COMELEC at yun po ay obviously sa pagtangkang ma-impluwensyahan yung magiging desisyon nung ponente na si Commissioner Ferolin. Paglabag yun sa batas kasi nag-i-influence siya, di ba? He was taking advantage na bumaba na siya sa pwesto pero they are giving time frame na when sila magsalita. Yun ang linabag ni Commissioner. Binulgar pa po niya kung sino na dapat po yun ay ipinapanatiling lihim habang hindi pa po lumalabas yung desisyon. Pero attorney, ganito dahil siya ho'y retirado na. At ano ba ito ba mga kasong ito, ano ba ang mga posibleng violation kung sakaling mapatunayang guilty? Ayoko naman pangunahan kung sakali. Ano po ang magiging kaparusahan niya? Ngayon nga po ay retirado na ito, hindi na konektado sa pamahalaan. Unang-una po may pagkakulong po yan. Okay. Yung po lamang malinaw ha, pwedeng makulong siya dito. sa revised penal code. Marami nga sa netizens, nakita ko sa Facebook, magsama na raw sila ni Dilima. Yan ay mayroong kaparusahan na 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakulong. Okay. 6 months to 6 yun years. po namang sinasabing retirado na po siya, may consequences din po yan kung siya ay nag-aambisyon na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Either iyan ay halal o hinirang ng appointing power sa kahit anong pwesto, maaari po siyang gawaran ng perpetual absolute disqualification from holding public office. Ibig sabihin, kahit kailan kung siya ay guilty, hindi na po siya pwedeng bigyan ng katungkulan sa pamahalaan. Halal man or appointive. Kung sakali pala siya na maging party list na yan ang napapag-usapan at tila gustong isingit doon sa kanyang party list na pinagkakampanya ng mga panahong yon. Dito sa kasong ito, pwede siya magkaproblema rito kung mapapatunayan. Ay, opo, kasi etong si Commissioner Guanzon medyo mahilig sa singit eh. Hindi naman pala siya nominee. Sinisingit niya. Sinisingit yung sarili. Gusto ko malaman, anong yung singit? Ha? Anong singit yan na gusto ni Guanzon? Ano yung singit? Yung sarili doon sa... Yun ang aking ibig sabihin na siya'y mahilig sa singit. Ay, yun nga po, hindi naman pala siya isasa
5 nominees. Correct. Kaya may mga tumututol po dyan sapagkat ayon din sa mga regulasyon na sila rin po sa COMELEC ang gumawa nung kanyang kapanahunan ay ito po ay bawal na mag-substitute. Pangalawa, may sinasabi po yung ating kasamang si Congressman Rolex Suplico Yes. na meron palang batas na kung yung isang pwesto ay nalikha nung ikaw ay nasa poder o nasa posisyon, Conflict of pag ikaw interest. ay wala na sa posisyon, hindi ka pwedeng manilbihan doon sa posisyon na yon. So may mga ban po na maaaring magpabawal kay Commissioner Guanzon na siya ay umupo bilang party list. At saka isa pa, attorney, nakakaduda. Akin naman, ginamit ko, nakakaduda na baka na-impluensyahan niya nung siya commissioner pa bago nabigyan ng accreditation, bago inaproba ng COMELEC yung party list. Dahil siya pala ay merong interest, parang conflict of interest. Nakikita mo ba, attorney, yun? Opo, actually, hindi lang po ako nakapansin. Kasi sa akin lang guys, no, yung time sa kampanya, obvious si Guanzon na talagang kumampi sa kabilang kampo kay Leni Robredo. Dapat neutral lang siya if meron siyang tawag nun, yung code of ethics ba, no? Kagaya nga ni Duterte siya, wala siyang, he is the president of the Philippines, pero wala siyang wala siyang inindorsong presidente for delicadezas sake pa. Pero itong si Guanzon, walang delicadeza guys. Commissioner, kahit bumaba ka na sa pwesto, no? Nasa code of ethics kasi yan sa kanila, nasa batas yan na hindi ka pwedeng kumampi kahit sino. Okay, because that will give an influence sa taong bayan, no? Conflict of interest yan. Okay? So dito nagkaproblema ang side ni Guanzon. Dapat nagsalita siya pagkatapos na siguro ng eleksyon, pwede. Pero itong ongoing yung election, commissioner ka ng COMELEC na dapat yung COMELEC ay neutral. Neutral ka kasi kayo yung nagpara ng pwede kayong like kagaya nating mga supporters ni BBM para tayong mababayasan yan na bias naman talaga bias pala itong COMELEC na ito kasi itong si Guanzon kumampi sa mga kay Leni Robredo, ganun, di ba? So Duterte is very careful about that. And now here comes Guanzon, lumabag sa batas na talagang she is very obvious na kumampi talaga ng isang kandidato na hindi naman talaga yan pwede. So, itong mga reklamo ni Attorney Topacio, this is very obvious, no? Pwede talaga itong makulong si Guanzon. That's 6 months to 6 years raw ang pagkakulong dito, no? I don't know if bailable ba ito, no? Pero tama nga lang naman na kinasuhan nila. Kasi parang inabuso na yung ating batas no? Taong bayan na ang niloloko nito. Kasi if hayaan lang natin itong problema na ito, lahat ng mga commissioner dyan sa COMELEC, pwedeng gawin yung ginagawa ni Guanzon, no? Yun. So, dapat hindi natin yan papalampasin, no? Talaga? Yung kasama natin sa hanap buhay na si Alan Gatus, napansin din po yan na may conflict of interest na noong naaprubahan yung registration Yes. niyang Conflict of interest na P3WD ba yun? Yes. Siya ay isang commissioner. Yes. So there may be a conflict of interest. Yun pala, intention niya all along na siya ay ang mangampanya para sa party list na yon at siya ang maging nominee ng party list na yon. So, iniisip na po namin, baka pwede pa nga pong ma-cancel yung registration ng party list na yan on the ground of fraud. So, ang aming team of lawyers ay pinag-aaralan po lahat ng anggulo. Okay, so dyan nagtatapos ang video guys. So, maraming pwedeng mangyari dito. Guanzon, ang payo ko sa iyo, magkuha ka ng magaling na lawyer kasi itong mga lawyer na ito, tumutulong lang ito, okay, sa CCW. Pag ito'y nasa korte na,
talagang magbayad ka dito sa mga kasalanan mo. No? Wala. Kasi, parang inabuso na yung power ng, kung iisipin mo, no? COMELEC official ka. Oh. Commissioner, yung last term mo, bumaba ka. Kasi yung, pero, nagpa-media ka kaagad. Tapos, siniraan mo yung side ni BBM. Conflict of interest yun kasi ikaw nasa COMELEC ka, dapat neutral kayo. No? Tapos, inilahad mo yung side mo, parang ganun. Matatawag na rin natin na parang siniraan si BBM noon. Ba? Pero hindi naman tumalab sa taong bayan eh. At ang pa dito, pumunta ka pa sa mga rally ng kakamping. Grabe. Silang-sira. Mag-comment, react kayo sa ginagawa ni Guanzon, guys. Mag-comment, react kayo kasi anong opinion nyo dito? Makulong ba siya dito o hindi? Ha? So hanggang dito na lang itong video na ito. You like this video para kakalat ito sa mga taong bayan natin sa Pilipinas, okay? Kasi hindi natin pwedeng palalampasin itong the kind of official sa atin sa gobyerno na ganunin na lang natin ang batas, di ba? So like this video and then subscribe to my channel Don Mar TV and hit the notification bell so that you will be updated with the news na kagaya nito. Okay? So hanggang dito na lang, ipagtanggol natin itong si BBM sa mga banat ng mga masasamang politiko. Okay? And mahalin natin ang Pilipinas. God bless everyone. See you in my next video.